Naging mainit ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa isyu ng mga flood control projects. Binanggit ni Senador Rodante Marcoleta ang umano'y pagkakasangkot ng isang gobernador sa Region 10. Si Almar Forzuelo magbabalita. Gumulong na sa Senado ang investigasyon kaugnay sa mga umano'y maanumalyang flood control projects. Isa-isang sinuri ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga ahensya ng pamahalaan na responsable sa naturang mga proyekto kasama na mga contractors. Sa lahat ng naririto ngayon sa pag-uumpisa ng ating pagdinig sa isang pinaka-controversial na paksa, ang usapin patungkol sa mga flood control projects na pinagmagatang The Philippines Underwater. Nabanggit sa pagdinig na sa mahigit 5 bilyong pisong budget para sa flood control, 100 bilyong piso ay napunta lang sa 15 contractors. The amount of some 100 billion pesos or 18% of the entire 545 billion budget for flood control projects between July 2022 to May 2025 was awarded to only 15 out of 2,409 accredited contractors. Ngunit sa lahat ng contractors na nabanggit, ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation ang tila nagpainit ng ulo ng Senator Marcoleta. Alam niyo yung problema ninyo, Madam Coa? Kasi puro kayo post-audit eh. Mag-audit kayo pag tapos na yung project. Like what happened in Misamis Occidental. I ask your regional... anong tawag niyo ron? Director po. Regional Director ng COA. I asked him, there is a very irregular project being constructed in Misamis Occidental in Barangay Lamaan. Yes. This is a project shepherded by the former... ano ba yun? He was a deputy speaker in the House of Representatives. Kapareho ko siyang deputy speaker. He was able to get a 50 million project from DPWH. By the way, Mr. Secretary, yung contractor doon ay itong Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, one of the 15 contractors identified by the President. Base sa investigasyon, ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation ang pangalawa sa may pinakamalaking nakuhang proyekto na kung saan umaabot sa mahigit 7 bilyong piso mula taong 2022 hanggang taong 2025. Ayon kay Senador Marcoleta, ginagamit lang umano ng mismong gobernador ng Misamis Occidental ang lisensya ng naturang contractor para sa mga maanumalyang proyekto. Ginamit lang po yung lisensya niya, Mr. Secretary. Alam mo niyo kung sino yung gumawa doon? Yung mismong gobernador ngayon na mayroong isang construction company. Babala ni Senador Marcoleta sa gobernador. I hope he is listening. At sasabihin ko sa kanya ngayon, hindi pa ako tapos sa'yo. Sinisika pa ng SMNI News na kunin ang panig ni Misamis Occidental Governor Henry Waminal hinggil sa issue. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal Almar Forzuelo, SMNI News.